may meriendahin. Amen. Praise God. Hallelujah. So today is August. Anong araw na to? 2026. Sabi ko po ang ika-4 na Sunday ng buwang ito. And next Sunday will be the last dahil meron po tayo 5 Sundays for this month of August. So ipagpapatuloy po natin ang ating topic at tayo po ay nasa chapter 5 na po ng 1 Samuel. So kung mapapansin po natin, halos 5 Sundays na po na Book of 1 Samuel po ang ating pinag-aaralan. Amen. Nabasa na po ba natin? Question, sino na po ang nakapagbasa ng 1 Samuel chapter 5? Napatarin mo yung katabi mo kapatid. Binasa mo ba yung chapter 5? Or ngayon mo lang ma-discover kung ano ang mangyayari dito? Sino po yung ngayon pa lang? May encounter ang chapter po na ito? Amen. Praise God. Alam niyo po, sa dinami-dami po nang napapanood ko pong exhortation about 1 Samuel, may isang pastor, sabi niya, sa lahat daw ng book sa Bible, ang favorite niya ay ang Book of Samuel. Which is first time kong narinig kasi wala pa akong nakikilalang tao na ang favorite book niya sa Bible ay 1 Samuel or 2 Samuel. Question, kayo po, ano po ang favorite book niyo sa Bible? Tanungin niyo ano katabi niyo? Kapatid, ano ang favorite book mo sa Bible? Or baka hindi kayo nagbabasa ng Bible? Unang tanong mo na siguro is, kapatid, nagbabasa ka ba ng Bible? Binubuklat mo ba yung Bible mo? Amen. Alam po, may nabasa po akong comment sa YouTube. Ang sabi nung nag-comment, sabi niya, kasi may pinapanood ako na dating artista siya. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Kapatid siya ni Angelica de la Cruz. Si Vika de la Cruz kasi di ba naging Christian siya. Silang dalawa ng asawa ng Sina. Siya may ganong testimony nilang mag-asawa. Tapos ngayon, iniwan niya ang showbiz kasi nagpo-focus na siya sa ministry niya kay Lord. So ngayon, ginagamit siya ni Lord sa kanyang bagong podcast na sa podcast niya, ang ina-exhort niya ay si Jesus at yung mga testimony niya. So kagabi, yung kahapon, napanood ko yung podcast nilang mag-asawa. At nakaka-inspire how they have met Jesus in their lives. Amen. Habang pinapanood ko po yung video, nagbabasa po ka ng comment sa baba. May nabasa po ako doon comment. Sabi po nung nag-comment, alam nyo, ngayon po ay 37 years old na ako at ngayon lang talaga ako naging interesado sa Bible at ngayon lang talaga ako nagbabasa ng Bible gabi-gabi at pinag-aaralan at nananalangin sa ating Panginoon. Amen. 37 years old na daw siya ngayon at ngayon lang daw siya nagkaroon ng eagerness na kahit hindi siya pilitin or pagsabihan, ay siya mismo may initiative siya na magbasa ng Bible verse by verse, chapter by chapter. Question, kayo po, ilang taon po kayo nagkaroon ng own initiative na buklatin mismo yung Bible na to kahit hindi kayo sinasabihan, dahil nililid kayo ng Holy Spirit na alamin kung ano ang nilalaman nito. Kailan talaga kayo nagkaroon ng initiative na basahin po ito? Tanongin mo kayo katabi niyo, kapatid, ilang taon ka na ngayon? Yun muna yung tanong yun sa kanya. Tanongin niyo, sabihin niyo, ilang taon na kayo yung totoo? Ilang taon ka na? 31 naman ako ni Brother Ryan. Ilang taon na yung katabi niyo? Sino po dito yung katabi niya about 27 na? Kasi 27 na po yung sample. Okay. Ngayon nasabi niya yung age niya. Ang next question niya sa kanya, kapatid, kailan ka anong edad ka nung unang nagkaroon ka ng sarili mong initiative na buklatin, halungkatin, pag-aralan, saliksikin ang nilalaman ng salita ng Diyos? Kasi ako sasabihin ko sa inyo yung totoo, kung ilang taon ako nung nag-start talaga ako. Kailan po, yung talagang kayo na mismo, hindi na kailangan pong madalgay ng church. Yung kayo mismo nagkaroon kayo ng curiosity kung totoo ba yung nilalaman nito. You know what? Ako lang nag-start na ako magbasa ng Bible, 2012. 2012 kasi yung first na nag-take ako ng bar. Tapos after kong mag-exam ng bar exam, wala na akong magawa. Kasi natapos na ako sa law school. So doon lang talaga ako nagkaroon ng time magbasa ng Bible kasi parang na-accustom na ako na sa law school, basa ng libro. At hindi ko maisingit ang pagbabasa ng Bible kasi of course, mas priority natin ang pumasa
2012, na totally wala na akong excuse na hindi magbasa ng Bible, doon po ako nagkaroon ng interest sa libro na ito. So ngayon, ang question ko sa inyo, ano ang favorite book niyo sa Bible? Amen. Kasi when we say Bible, ano ibig sabihin ng Bible? Bible means collection of books. Amen. Literal, ibig sabihin ng Biblia ay collection ng libro. Kaya, collection ng libro ito. At marami siyang libro. So, ngayon, nasa book of 1 Samuel tayo. Sabi nga ng pastor, ito yung favorite niya. Ang book, at ako hindi ko ma-imagine na, ano yung favorite? Pag pinag-aaral ko ito, na-stress ako ng ito lang. Lalo na yung Numbers, Exodus, Leviticus, yung mga napag-aralan natin dati. Pero ako kasi may personal favorite talaga. Ako, nung in-scan ko itong Bible, meron talaga book na nagustuhan ko talaga, binasa ko siya ng diretsyo. Kayo, ano po yun? Ano pong book? Parang hindi po kayo nagbabasa ng Bible. Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Okay, kung itatap nyo sila, ano yung top 1? Kahit top 1 na lang. Yung kay Job, Isaiah, Matthew, Mateo. Yung iba po? Brother Edward. Luke. Gabi, ano favorite mo? Genesis. Ako, gusto pa lang yun. Genesis kasi first time pa lang. Ako, ang personal favorite ko po, Ecclesiastes. Amen. Ecclesiastes, hindi ko alam. Parang na-amaze ako doon how ang daming wisdom. Amen. Yung talagang, parang kang nagbasa ng ang dami-dami niyang sinabi na, ganito pala, ganun pala yung gagawin mo. Amen. Kasi hindi siya kwento, pero ang daming wisdom, parang Book of Proverbs and Book of Psalms. Amen. So ngayon, tayo po ay nasa 1 Samuel na. So ang point ko po, habang nandito po tayo sa libro na ito, dahil baka hindi na natin siya mabalikan, i-maximize na po natin na pag-aralan siya. Amen. Kasi natapos na po natin yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. And hindi ko na sila ma-exhort ulit na gano'n ka-intensive kasi tapos na po sila. So ngayon po, na ito po ang ating topic, I hope binabasa niyo po siya. At sinasamahan niyo po ako na pag-aralan siya na hindi lang po kayo babase sa kung ano yung maririnig niyo sa akin. Amen! But of course, it's also my desire na nawa, maliban po sa book po na ito, 1 Samuel, kayo din po, meron kayong sariling timeline nyo or lesson plan nyo or outline nyo kung paano nyo po gustong mabasa yung Bible. Kaya tinatanong ko kayo, ngayon ano po yung pinabasa nyo? Amen! Kasi po ako ngayon ang pinag-aaralan ko po talaga is yung book of yung story ni Daniel. Amen. So, naawa kayo din po, ganun, kung gusto niyo pong magbasa ng New Testament sa story ni Jesus, go. Basahin niyo po siya everyday. Amen. For example, ang book of, ilang chapter ang book of Matthew? I think 20, ilang chapter po ang Matthew? 24 ba o 28? 28. Ayan. So, para matapos niyo po ang book of Matthew, pwede po kayong mag-commit na sa buwan ng September, di ba next month September, basahin niyo po ang book of Matthew, 1 chapter a day. So sa next month, mag-start kayo sa Matthew chapter 1 sa September 1, then sa chapter 2 sa second day. Ganun po, i-series niyo po siya. Kasi ang dami pong i-reveal sa inyo ni Lord pag makikita niyo po yung buong kwento at tuloy-tuloy niyo po siyang binabasa. Amen! So, pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo, kapatid, sisimulan ko na magbasa ng Bible. Parang galing sa ilo. Totoo ba yan? Nag-promise kayo sa katabi na wala yung mic. Amen? Ayan. So, pati po sa mga nanonood online, kasama po kayo sa challenge na ito. Amen. Hallelujah. Hopefully, tayo po ay sabay-sabay na lumalalim sa salita ng ating Panginoon. Amen. Bakit po? Dahil nga po ang salita ng Panginoon ang ating sandata. Amen. Ang sandata o ang sword natin, sabi ko nga po sa sword, the sword of the Spirit is the Word of God. So, mahihirapan po tayong lakbayin ang mundong ito kung hindi po tayo o kung wala po tayong mga armas na salita ng Diyos na gagabay sa atin para sa ating mga desisyon. Amen. At paraan para ma-overcome ang mga challenges na kakarapin po natin sa mundo. Amen. At muli emphasize ko lang po
ng salita ng Diyos, ang pagkain ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa atin. Amen! Kaya kung kayo po ay nanghihina physically, tignan-tignan po natin kasi baka tayo po ay nanghihina physically dahil nga po hindi po nakakain ng spiritual food ang ating katawan. Amen! Dahil kung malusog po ang ating spirito dahil tayo po ay babad sa presensya at sa salita ng Panginoon, magmamanifest po yun, mawawala po ang mga sakit-sakit po natin o kahit anumang karamdaman. Amen! So, pwede bang tanongin mo yung katabi mo, kapatid? Ano ba may karamdaman ka ba ngayong pinagdadaanan? Or may sakit ka ba ngayong iniinda? Brother, ayun tanongin mo si Jason. Meron ba siyang iniindang karamdaman ngayon? Ano po yung nararamdaman daw niya sakit? Meron daw siyang hypertension. May high blood daw ba siya? Sino na po dito yung nag-take po ng maintenance niya? Praise God, Amen. Hallelujah. Kaya nag-bless po ako kay Nanay Baby. Hello po Nanay Lunila, shoutout sa'yo. Kasi sabi niya, sa edad niya yun, hindi na po siya nag-maintenance dahil ang maintenance daw niya ay ang salita ng Diyos. Amen. Doon ko nakita yung faith ng isang anak ng Diyos na kapag maniniwala ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, magkakaroon talaga ng kapangyarihan yun sa buhay mo at gagaling ka. Amen! Sabi ko nga po, sabi ko kay Kuya Voltaire, kasi di ba parang madaming tinitik na gamot kasi may cancer po siya o kung ano man yung kailangan ng itik. Sabi ko po, naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ang tunay na gamot na kailangan natin. Amen! Ito ang tunay na gamot na kailangan na magpapagaling sa ating katawan. Amen! Praise God. Hallelujah. Amen! So ito po ang ating scripture reading, 1 Samuel chapter 5, verses 1 to 2. At ang pamagat po ng ating kwento ay the ark was brought to the temple of Dagon or Dagon. Sa Tagalog, or Dagon sa English. Tayo na po tayong lahat at basahin po natin ang ating scripture reading. Amen. 1 Samuel chapter 5, verses 1 to 7. Verse 1. Mula sa Ebenezer, ang kabal ng Diyos ay dinala ng mga Filisteo sa Asdod. Ipinasok nila ito sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon at inilagay sa tabi nito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na magsalita on your behalf, subalit sa grasya mo, Panginoon, at sa banal na spirito mo na nasa akin at nasa akin. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang magpapaliwanag at magtuturo ng mga salitang ito na galing sa iyo mismo, Lord. So, Lord God, buksan mo po ang aming mga spiritual eyes. Bigyan mo kami ng katalinuhan, ng wisdom, upang maunawaan po namin ang kwentong ito at itanim mo po sa puso namin ang dapat namin malaman. Correct us, O Lord. Rebuke us, O God, kung nararapat, Panginoon. Ituwid mo kami kung yun ang iyong kalooban, Panginoon. Muli, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at pakalinisin mo kami lagi, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Pwede na po tayong maupo. So muli, ang title po niya ay The Ark was brought to the temple of Dagon or Dagon. Ano po ito sa Tagalog? Pakilakas po. Dinala ang kabal sa templo ni Dagon. Amen. Ano ulit ang nangyari last Sunday? Nakipaggera ang mga Israelita sa mga Filisteo. Amen. Anong ginawa nila? Dinala nila ang kabal ng Diyos or ang Ark of the Covenant. At ito ay nakuha o nanakaw ng mga kalaban po nila. Amen. Dahil nga po naniniwala ang mga Israelita na ito mismo ang Diyos o ang presensya ng Diyos, kung kaya pati ang mga Philistine pinaniniwalaan ng Diyos na ito, kaya nagkaroon din sila ng kagustuhan na kunin ito upang ang Diyos ay mapasa kanila. Amen. Tignan po natin ang mga napag-aralan na po natin, the chapters. Praise God. Yan po yung mga naunang 5 kabanata na ating napag-aralan. So ito po ang mga tanong na sasagutin natin mamaya habang pinag-aralan po natin ito verse by verse.
nasaan si Jesus sa kwentong ito will be our final question. And verse by verse, ipapakita ko na po sa inyo ang mga lesson na matututunan po natin para mas ma-highlight po sila sa bawat verses. Amen. Let's start. Verse 1, let's read. Mula sa Ebenezer, ang kabat ng Diyos ay dinala ng mga Kristeo sa Ascod. Okay, later on sa future chapter, mas ma-emphasize kung anong ibig sabihin ng Ebenezer. Sa literal niya, ibig sabihin na this has the Lord has saved us. Or hanggang dito tayo iniligtas ng Diyos. Amen. Makikita niyo po yung origin niya sa susunod na mga chapters. At sa Ascod po nila dadalhin ang Ark of the Covenant, which is part of the place where the Philistine live. Ayan. So ipinasok nila ito sa templo ng kanilang Diyos na sino po ang God or Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo? Si Dagon. Ayan, si Dagon. At inilagay sa tabi ito. Remember, nandito pa rin po tayo sa Judges era. Amen, part pa rin po ito ng mga Judges, ang ruler ng mga Israelites, dahil wala pa nga po silang hari o king. At sa panahon ito, ang judge po nila ay sino po? Yung namatay, kakamamatay lang? Si Eli. Siya ang high priest nila at ang judge po nila sa time na ito. At ang papalit po sa kanya ay si Samuel. At habang wala po sa kanilang Ark of the Covenant, inihahanda na po ng Diyos si Samuel para susunod na judge. Amen. In fact, sabi ko nga sa inyo, 20 years na mawawala sa piling nila ang Ark of the Covenant. Amen. In that 20 years, the Lord is molding Samuel. Yan. So first point po natin, okay, the Philistines captured the Ark of the Covenant. Amen. Kinuha po ng mga Philistine ang Ark of the Covenant. At akala po nila, natalo po nila ang mga Israel o ang Diyos ng Israel dahil sa pagkakuha o pagkanakaw nila ng Ark of the Covenant. Amen. Subalit, ang Ark of the Covenant is not God Himself. Amen. Bakit? Dahil hindi po natin maikakahon ang Diyos sa isang lugar lang o isang bagay o isang item o isang material na nakakawakan natin. Amen po. Muli, hindi natin maibabox, maikakahon, mailalagay o malilimit ang presensya ng Diyos sa isang bagay lamang nakakawak-hawakan o pinupunas-punasan. Amen. That's why marami pong Christian ang nagre-react doon sa bagong ginagawa po ng isang church, na napakalaking church, na yung isang saint, amen, or santa na namatay, I think Saint Agatha ang kanyang pangalan, yung bungo ng babaeng yon ay hinukay nila at nilagay nila sa loob ng ulo ng isang rebulto. At hinahalik-halikan nila ito ngayon. Tama na, kita niyo po ngayon sa news na isa yun sa mga kinikilabutan ng mga Christian na napakalinaw sa Bible that this is plain and simple idolatry. Amen! Ayaw ng Diyos na tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga bagay na nakikita o nakahawakan lang. Ayan. So ang Diyos ay hindi maikakahon sa isang bagay o isang lugar. So the Philistine believed every nation has its own God. So naniniwala po ang mga Pilisteo na bawat bansa ay may kanya-kanyang Diyos. At alam ng mga Filisteo na ang Diyos ng mga Israelita ay sino po? Si Yahweh. Amen. At sila, ang Diyos nila ay si Dagon. At hindi po sila naniniwala kay Yahweh. Amen. Question, alam niyo po ba kung ano ang itsura ng Diyos-Diyosan nilang si Dagon? Hindi. Amen. So, ang itsura po niya ay para po siyang merman. Ano po yung merman? Parang lalaking mermaid. So, ang katawan po nito ay isang lalaki o tao at ang kalahati po ng katawan niya ay buntot po ng isda. So, half man and half fish po si Dagon. Ganun po ang image nila. Because it is believed that ang mga Philistine ay originated galing sila sa isang island na nagsettle doon sa lugar na ito at naniniwala sila na ang Diyos nila ay ganun po ang image. Ayan, so they assume that Dagon, yung Diyos nila, ay natalo na niya si Yahweh. Amen. Kasi nga po,
Ang paniniwala po ng mga bansa noon, pag nagigera po sila, at nanalo sila sa gerang yon, panalo ang Diyos nila. Amen! Sa napag-aralan po natin last Sunday na dalawang gera po o dalawang beses na naglaban ang mga Israelites at Philistine, ilang beses pong nanalo ang mga Philistine? Dalawa. Sa dalawang batang na yun, Philistine po ang nanalo. Kaya para sa kanila, ang tunay na Diyos ay sino po? Si Dagon. Kasi nga, parang ginagabayan niya ang Philistine at natalo niya yung Diyos natin, si Yahweh. Nakikita niyo po yung difference na bawat bansa may kanya-kanyang Diyos at magigera sila. Dahil sa gera na yun, may ipapakita na kapag nanalo kami sa gera, yung Diyos na sinasamba namin ang totoo, and therefore, i-worship niyo yung Diyos namin. Dahil si Dagon ang tunay na Diyos, dahil tinalo na kayo at ipinaglaban niya kami. Amen! Kaya nga po, ang mga Filisteo po na ito, kahit ang mga Egyptian, kilala po nila si Yahweh. Amen! Bakit? Dahil kapag sinabing Israelita, nagiging automatic siya na Yahweh ang tinataas nilang Diyos. Amen! At bago po sila bumalik sa Kanaan, nakita na po ng ibang bansa kung gaano po makapangyarihan si Yahweh dahil sa mga miracle na ginawa niya. Saan po? Sa Egypt. Amen. Nakita po nila kung paano nahati ang Red Sea, paano nagkaroon ng iba't ibang salot para makalaya ang mga Israelita sa Egypt. Kung kaya't natakot ang ibang bansa kay Yahweh dahil nga naniniwala na sila na si Yahweh ang tunay na Diyos. Dahil kung hindi talaga siya ang Diyos, hindi mangyayari ang mga ganong miracle. Maliwanag po? Amen. And in fact, makikita natin, dahil sa mga miracle na yon na pinerform ni Yahweh, maraming tao na galing sa ibang bansa ang naniwala na kay Yahweh at sumama na sa mga Israelites. Amen. Naalala niyo po ba si Rahab? Di ba si Rahab, hindi naman po siya talaga Israelita, taga-Kanaan po siya. Pero nung lulusubin na po sila ng Israelites, siya po ay naniwala kay Yahweh. Kaya sinabi niya sa mga Israelites na naniniwala ako na ang Diyos nyo na nagligtas sa inyo sa Egypt, ang tunay na Diyos. Kaya sasama kami sa inyo at sasamba kami sa Kanya. Amen! At siya po ang magiging nanay ni Boaz. Amen! Yung naging topic natin ay Ruth. Ayan. Okay, so ganun po ang pagkakaunawa nila patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. So ngayon, dahil nga po, nakuha na po nila si Yahweh, na ang symbol po ni Yahweh is the ark. Amen! Kasi diba, sabi ko sa inyo, si Dagon is parang half man and half fish. Amen! Si Yahweh, during this time, meron din siyang physical na representation, which is yung ark, yung box, na may dalawang angel, tapos nasa loob yung Ten Commandments, tapos yung tungkod ni Moses, ni Aaron, na nagkaroon ng flower na nagkabulaklak ito. Amen. Okay. So, they never treat, sabi po lesson dito, never treat God as a trophy or a decoration. Amen. Huwag natin na i-treat na parang palamuti o parang agimat ang Diyos. Amen. Huwag gawing palamuti o simbolo lamang ang Diyos. Next point, basahin po natin. Religion without true worship dishonors God. Amen. Hindi po tayo maliligtas ng religion natin kung sa religion na yun ay maling Diyos po ang wino-worship, sinasamba at itinataas. Amen. In fact, kung gagawa ka po ng relihiyon na hindi si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon, that is simple, we know as a cult, amen, or kulto na hindi kalooban ng Diyos. In other words, it dishonors God. Amen. Ang tunay na pagsamba ay higit pa kaysa sa relihiyon. Kasi po sa kanila, ang religion po is idolatry na kailangan mong magsamba sa isang Diyos. Amen. God will defend His own honor. Amen. Ang Diyos mismo ang magtatanggol sa kanyang pangalan. Makikita natin later kung paano ipaglalaban ng Diyos ang sarili niya kahit wala ang mga Israelita. Amen. Ayan, nakikita niyo po ba si Dagon? Isa po siyang kalahating taong lalaki at kalahating isda. At nariyan po ang Ark of the Covenant sa tabi niya. Kasi nga po, nilagay din po nila sa altar nila
yung ark. Ayan, yan po ang physical symbol ni Yahweh. Ano po ang nangyari? Kinakamagahan, nakita ng mga taga-Asdod na nakasubsob ang rebulto ni Dagon. So natumba po siya sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. So natumba po siya. At natakot o nagulat po ang mga Philistine sa nangyaring ito na ang Diyos nila na literal na sinisimbolo ng rebultong ito ay natumba. Amen. Kaya natatawa ako kasi may nakita ako na clip na reel sa Facebook na yung parang rebulto ni Jesucristo na Nazareno ay nililigtas nila sa baha. Nakita niyo po ba? Nagbayaran kasi puro baha ngayon. Meron kasi parang isang family na yung bahay nila may malaking rebulto po siya, man-size na rebulto ni Nazarene, si Jesus Nazarene, yung color red siya. Nilagay nila siya sa parang bangka, tapos ang dami-daming tao nagbubuhat sa kanya para ilipat nga siya, para hindi siya mabaha. Amen. So, madami nagre-react na sinasabi na, yan ba ang Diyos natin na hindi kayang iligtas ang tao sa baha? Amen. Parang baliktad sa bakit. Di ba Diyos siya? Bakit siya ang sinisim sa baha? Di ba? Parang, which is, yun nga po. Kaya ayaw ni Lord ng mga idols kasi nga, depende po tayo sa mga idol na yan. Amen. Kaya napupunta tuloy sa idol o sa mga rebulto yung ating faith. Amen. So ito po ang nangyari. Kaya sinasabi kanina na kayang ipaglaban o ipagtanggol ng Diyos ang sarili niya kahit walang tulong o gawin ang mga Israelites. Amen. Nakita po natin sa battle na natalo po sila for the second time. And of course, mag-discourage sila and probably they would thought na ang tunay at makapangyarihang Diyos ay si Dagon kasi natatalo sila ng 2 beses. Pero this time, nagulat ang mga Philistine dahil yung Diyos nila na akala nila ay nagtagumpay at lumaban para sa kanila ay narito ngayon durog-durog at natumba nung tinabi yung Ark of the Covenant. Amen. So this is a miracle. Amen. And ang daming miracle sa Bible, kagaya nung paghiwa o paghati sa Red Sea. Kung kaya ang mga tao noon, para maniwala sa Diyos, kailangan mo munang magpakita ng miracle. Amen. Hindi mo ba napansin nung time ni Jesus Christ, puro miracle po ang madalas na nagagawa po niya. Dahil nga po nung time niya, lalo na po ang mga Israelites, hindi sila maniniwala na Diyos ka kung wala kang mga ipapakitang miracle. Amen. Praise God. Okay. Kaya binuhat nila ito, ano ginawa nila? Binuhat nila ito at ibinalik sa dati niyang lugar. So inayos nila. Amen. Kung titignan po natin yung lesson sa pagkatumba ni Dagon, ito po yung lesson. Basahin po natin. Every idol will eventually bow down before the true God. Amen. Lahat ng mga Diyos-Diyosan ay luluhod kay Yahweh. Amen. Literal po sa kwentong ito na lumuhod, natumba, nag-bow down ang Diyos na si Dagon o ang Diyos-Diyosan si Dagon kasi hindi naman talaga siya nag-exist. In fact, kapag may sinasamba kang Diyos-Diyosan maliban kay Jesus o kay Yahweh, yung Diyos-Diyosan na sinasamba mo, ang totoong nasa loob niyan ay ang mga demonyo. Ang mga diablo na nauna sa mundong ito, amen, na nanggugulo sa atin. Kaya ngayon, last topic natin last Sunday, for we are not fighting against flesh and blood, amen, but against the spiritual forces and darkness and principalities in this world, amen. But submit yourselves therefore to God, amen, and they will flee, amen. Resist the devil and they will flee. Yan. So God does not compete with idols. He destroys them. Walang kapantay ang Diyos. Kaya nang wasakin at talunin ang lahat. Amen. And yung pagkatumba po nung Dagon will show us that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Kaya mamaya ang responsong natin yung ang iyong nilikhay luluhod sa'yo. Yung gano'n. Ano tayo nun nararapat? Kasi gano'n, every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Sino po dito ang naniniwala na si Kristo ang tunay na Diyos o anak ng Diyos na maglilid sa atin kay Yahweh o para sambahin ang ating Ama, si Yahweh? Amen.
Kahapon po, ang dami kong kwento, no? Ito po ang nagagawa ka mag-work from home po tayo kasi ang dami natin tayo na mag-online. Ayan, nakita ko po sa isang Facebook Reels, may isa pong Chinese na scientist and at the same time doctor po siya na pinag-aaralan po nila ang bumubuo sa ating mga mata. Tingnan nyo nga po yung mata ng katabi nyo. May mata po ba siya? Kamusta po yung mata niya? Anong color? Ano po? Blue. Wow, sana all blue yung eyes. Ayan. So, they study the structure of the eye. Chinese scientist po ito. At habang pinag-aaralan nila ang bawat nerves, ang bawat ugat, nung eye na yun, sabi niya, napaka-perfect ng pagkaka-design at pagkakagawa ng pagkakabuo ng mata ng tao na kung sa sinapupunan pa lang ng bata ay mali ang formation ng design or structure ng mata niya, napakalaking tendency na ipapanganak na bulag ang bata. Amen! Sabi niya, napakagaling ng pagkakahulma o structure ng mata ng tao na so perfect na konting pagkakamali lang or error lang doon sa design niya. Kasi tignan niya, sabi ko, tignan niyo yung mata niya. Ang gusto kong tignan niyo yung pupil, yung cornea, kasi pag sinumi yan, may kita niyo ang dami-dami pang parang ugat-ugat, something like parang mga nerves, gano'n, di ba? Sabi niya, kung walang Diyos, paano magkakaroon ng ganong perfect design na talagang perfect niya yung disenyo para sigurado magkakaroon ng paningin yung tao. Amen! Kaya kinumpare niya tuloy yun sa pag-design, for example, ng sasakyan. Amen? Sabi niya, imagine niyo po ang sasakyan. Sabi niya, kung hindi tama ang pagkakakumpuni o pagkakadesign o pagkakagawa ng sasakyan na yan, hindi yan mag-i-start. Amen! Konting sira lang or putol lang ng wire, hindi na yan aandar. Amen? At yun ang problema natin madalas ngayon dahil baha. Amen? Kasi nga nalulublob yung ating sasakyan sa baha, biglang hindi na mag-start. Sabi niya, yung sasakyan na yan, sigurado may nag-design. Kasi na hindi yan gagana o magkakaroon ng function kung walang nag-design nito. And therefore, I believe that there is God. Amen. Sabi nung Chinese na scientist na to, and therefore, I believe that there is God who created us and designed us so perfect na meron tayong function and purpose. And I also believe na para makilala natin ang Diyos na yan, we have to believe in Jesus Christ as our personal Lord and Savior, the only Son of God who will lead us to Yahweh. Yun ang sabi nung Chinese doctor na yun. Kaya na-amaze po ako how he realized and discovered that Yahweh is real and that the only way, the truth, and the life to God, Yahweh, is His Son, Jesus Christ. Amen. Because Jesus will lead us to the one and only true God. Amen. Praise God. Kayo po, nililig niyo po ba yung mga tao sa the way, the truth, the life na ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yun po ang purpose kaya po tayo nabuhay para po magamit po tayo at ipakilala po natin ang Diyos Ama natin sa lahat ng mundo sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila natin sa kanila kay Jesus. Amen. Because if they will understand and they will believe in Jesus, automatically and by Spirit, I believe that they will understand all the things that Yahweh has designed, planned, and prepared for us, especially for them. Amen. Nakausap po ninyo. Amen. Okay, natumpa po yung si Dagon. Amen. At ito po, ano po ang next nilang ginawa? Pinilit po nila itong patayuin or ibangong muli. Amen. So, yung idol po na yun ay sumisimbolo sa mga kasalanan o sa mga ambition o sa mga addiction natin o mga possession natin na winawasak o tinatanggal na ng Diyos sa buhay natin. And yet, pilit pa rin natin binabalik or binubuo. Amen! Muli, tignan nyo daw po ang rebulto na yon as yung mga kasalanan daw natin, mga ambition po natin,
addiction or possession, physical possession, na pilit po sinisira o tinatanggal ng Diyos sa atin, pero pilit pa rin po natin itinataas, ibinabalik, at binubuo. Amen! Tanungin mo kayo, katanungin mo kapatid, gising ka pa ba kapatid? Kapatid, tanungin mo siya, ano yung sin, ambition, addiction, possession na alam mo, pilit nang tinatanggal sa'yo ni Lord, pero still, gusto mo pa rin siyang ibalik, itayo, itaas at ayaw mong tanggalin sa buhay mo. May mag-aaway na mag-asawa doon. Kasi sinasabi sa asawa, ito ganito ka, ito ganyan ka, dito. So talaga pinamukha mo talaga yung kasalanan niya. Ayan. Okay, para fair na lang, ganito na lang. Pikit na lang tayong lahat. Pikit tayo lahat. Pero kayo matutulog, pikit lang kayo. Tapos pag-gising nyo na sa... pag-gising nyo na sa bahay na tayo. Kasi sige, mag-exercise po tayo, pikit po kayo. Kasi alam ko gusto nyo po talaga matulog. Kasi nakakantok po ba? Naantok po ba kayo? Okay, pikit po kayo. Okay, habang nakapikit po kayo, sige nga po, isipin nyo nga po yung kasalanan ninyo na alam ninyo na ayaw ng Diyos, pilit niyang gustong tanggalin. Kasalanan, mga ambition, mga addiction, mga possession ninyo na alam nyo na gusto na ni Lord na tanggalin sa buhay ninyo. Pero ayaw nyo siyang let go. Sige nga, I'll give you time to think about all the things that you now know and really feel, and the Lord has really shown you that you really have to take this away from your life, this sin that will remove the fire in your hearts, ang mga kasalanan ito na naglalayo sa Diyos. Ano yun? Ano yung mga pilit na pinapatumba, winawasak na ng Diyos. Pero, pagbangon natin muli, ibinubuo na naman natin ito. Amen. Praise God. Ayan, pakibukas na po yung mata nyo. Welcome to Amazing Grace Church. So, nandito pa rin po tayo sa AGC. Di ba ang ganda na magnilay-nilay at maisip mo? Kasi alam niyo po, kahit hindi niyo po yun sabihin sa katabi niyo, pag sinabi niyo po yun kay Lord, alam niya na po yun, na talagang nagsisisi po kayo at ayaw niyo na po siyang ulitin. Amen. Kasi nga po, titignan niya yan. Once na sinabi niyo na hindi ko na ito gagawin, sige nga, pag dumating na naman yun, gagawin mo na naman ba? Amen. Kasi sinabi mo na, di ba? Kaya mabiligyan ko kayo ng time na mag-isip, magnilay-nilay. Kasi once na sinabi ni Lord, hindi ko na ito gagawin. Tapos, the following day, ginawa ko na naman siya. Paano po tayong mga Philistine na tinumba na o inasak na ni Lord yung mga yun, pero binubuo na naman natin sila. Amen. And sometimes, the greatest idol is not, a carved statue, but the things we refuse to let go of. Amen. Sometimes, ang Diyos-Diyosan daw natin ay hindi ang mga ribulto o mga bagay na sinasamba natin, niluluhuran natin, dinadasalan natin. These are the things na ayaw natin isurrender kay Lord, kagaya ng sins, ambitions, addictions, possessions, na alam ni Lord, kailangan mong tanggalin sa buhay mo. Dahil once na tinanggal mo yan, magiging malaya ka at mas magiging maayos ang direksyon ng buhay mo. Amen! Napansin niyo po ba, nung naging Christian po kayo, unti-unti nalalagkas po yung mga kasalanan natin. At kung ikukumpara po natin yung buhay natin noon sa ngayon po, mas may conviction na, amen. Parang mas may takot na tayong gumawa ng mali. Kasi mayroon ng Holy Spirit na nagre-review sa atin na hindi na okay basta-basta ang maging pagpangat, amen, ang maging naging-pag-away, ang pumatay, amen, ang magsinungaling, ang magnakaw, amen, ano pa? Kaya pinapaano ko kayo kanina, kasi alam niyo po, again, ito na naman po wala naman po akong ginawa, kundi manood ng mga preaching ng mga dating witch o mga dating nagpapagamit sa Diyos, na ngayon nire-reveal po nila sa ating mga Kristiyano ang ginagawa ng Diablo para tayo ay mapalayo sa Diyos o para tayo magkasala. Ang number one na sinasabi nila na ginagamit daw ng kalaban na ipasok sa kukote daw natin ay yung tinatawag na ungrateful heart. Sino po dito ang mga may ungrateful heart? Ibig sabihin pag ungrateful heart, lagi daw tayo nagre-reklamo. Lagi daw natin hindi nakikita yung maganda sa paligid natin, kundi lagi natin tinitignan ano yung mali, ano yung pangit,
tignan nyo kayong katabi nyo. Ganun po ba tayo? Ngayon, isa po yun sa mga sin na winawasak po ng Diyos, kagaya ni Dagon, na sinasabi po ng mga witchcraft na ito na iti-trigger daw nila yun, yung character na yun sa buhay natin hanggang sa maging rebellious tayo at maging matigas yung puso natin na puro na lang tayong reklamo. Kagaya no, ayaw ko yung ulam na yan. O, di ba? Sana, hindi ko magluto. Ayaw pala yung ulam, di ba? Yun po, number one, pagkakaroon daw ng ungrateful heart. Amen. And second, yung pagkakaroon daw ng unforgiving heart. Yung puso daw na gusto daw nila lagi kayong galit or may galit sa ibang tao na ayaw nyo silang patawarin. Sabi ng mga demonyan, magpapadala ko sila ng mga spirit of unforgiving heart, spirit of ungrateful heart sa katawan daw ninyo para i-trigger daw yun. Amen. Na bumulong-bulong sa inyo para masira po yung buhay natin at tayo po ay magreklamo hanggang sa mapalayo po tayo sa Diyos dahil nga po tayo po ay hindi natin nile-let go yung puso na yun. Amen. So dapat, ang meron po tayo is a grateful heart. Sabi nyo nga po, grateful heart and a forgiving heart. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, meron ka ba nun? Meron ka bang grateful heart and forgiving heart? Amen? Or baka marami pa po tayong hindi mapatawad. O meron pa po tayong mga nakakatampuhan. Tanungin mo nga siya, kapatid, sino yung nakakatampuhan mo ngayon? Or kanino ka nagtatampo ngayon? Anong sabi niya? Wala kang pakialam. Ano sabi niya? Wala kang pakialam. Ayan. Tapos sabi niya pala, o sino yung nakakatampuhan mo, kapatid? Ano sabi niya? Ikaw? Ikaw pala, kaya patawarin niyo na siya. Sabi mo sa kapatid mo, katabi mo na lang, kapatid, kung may nagawa man ako sa'yo masama, patawarin mo na ako. Amen. Tapos ano sabi niya? Ano sabi niya? Bahala ka sa buhay mo. Amen. Hopefully patawarin niya tayo. Amen. Okay, next time. Kasi nga po, di ba, next slide, okay. Anong nangyari? Natumba si Dagon. Anong sumunod nilang ginawa? Itinayo. Ano ulit ang ginawa ng Diyos? Tunutumba na naman niya si Dagon. Okay, nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubsub na naman si Dagon sa harap ng kaban ng tipan. Take note, sa Bible po, it was emphasized na ang natanggal na po sa parte ng katawan ni Dagon ay ang number one ng kanyang ulo, parang nabalihan siya ng ulo, at ang kanyang mga kamay. Ito ay putol-putol na at nagkalat sa may pintuan. Walang natirang buo, kundi ang katawan niya. Amen. Ito po yung sa middle part ng body niya. Pero wala na siyang kamay at wala na po siyang ulo. Ang ulo po, sinisimbolo po nito ang wisdom or ang katalinuhan na galing sa Diyos. Kaya nga po nandiyan ang utak, nandiyan pumapasok ang mga emotion and ating mga thoughts. At ang kamay po natin ay sumisimbolo sa ating kapangyarihan. Amen. Head symbolizes wisdom, hand symbolizes power. And therefore, pinapakita po ng verse na to na ang mga Diyos-Diyosan natin, kagaya ni Dagon, ay walang mga wisdom, walang mga kapangyarihan. Amen. Wala silang kakayanang mag-isip o magdesisyon o magbigay ng gabay para sa atin at wala rin po silang kapangyarihan para magpagaling o para baguhin ang buhay natin o ibigay ang mga pangangailangan nyo. Amen! False gods have no mind, they have no power, and no life. Walang kapangyarihan ang mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos lamang natin si Yahweh ang tunay na makapangyarihan. And our supporting verse, Isaiah chapter 44 verses 9 to 10, read that entire and you will see that idols are made by human hands and cannot save. Hindi po nila tayo maililigtas dahil gawa lang po sila ng kamay ng tao. Amen! Kaya tignan niyo po ang next na nangyari. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga pari ni Dagon at ang lahat ng sumasamba sa Asdod ay hindi na tumutuntong kahit sa may pintuan ng templo. So, dahil po natakot sila sa ginawa po ni Yahweh, sa altar po nila na pinatumba niya ng hindi lang isa o dalawang beses si Dagon, sila mismo natakot na rin po silang tumuntong sa altar nila. Because they believe na kapag sila din ang pupunta o tatapak
sa kanilang altar ay sila din po ay mamamatay o mapupugutan ng ulo o ng kamay. Kaya since then, yung altar po na yan, na kung saan worship po nila si Dagon, ay hindi na po nila tinatapakan. And this is the lesson from this verse. The priest avoided stepping on the temple door afterward. So ang point po dito, instead na mag-repent sila, instead na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, instead na kilalanin nila si Yahweh bilang tunay na Diyos, anong ginawa nila? Binago nila yung kanilang tradisyon. Anong tradisyon yun? Yung hindi na nga sila tatapak sa altar. Wala pong magagawa yung pagtapak nyo sa altar kung yung puso mo po ay hindi mo po babaguhin para kay Lord o tatanggapin si Lord ang tunay na Diyos sa buhay mo. Amen. Dahil ang gusto niya ay hindi yung baguhin yung tradisyon o yung mga ritual. Ang gusto niya ay baguhin niya ang puso mo. At mababago niya lang ang puso mo kapag pinapasok mo na siya sa puso mo. Kaya tanungin mo ngayon katabi mo kapatid, pinapasok mo na ba si Lord sa buhay mo? Amen. Praise God. So, people often preserve tradition instead of surrendering to God. And religion, without repentance, changes rituals, not hearts. Amen. Kaya po, ang pag-alig sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh, kailangan po ng pagbabalik loob. Amen. In other words, kailangan aware ka na makasalanan ka at kailangan mo ng tagapagligtas na magbabayad sa kasalanan mo. Amen. Mas madaling baguhin ang tradisyon kaysa sa magsisi. Yun po ang naging illustration na ginawa po ng mga Philistine. Amen. Tignan niyo po anong nangyari pa sa kanila. Hindi pa po doon natatapos ang kwento. Verse 6, pinarusahan pa sila ni Yahweh. Amen. Ang Asdod, yung place na yun at ang kanilang karatig bayan, mga kasama nilang places. Sila ay natagtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. So nagkaroon po sila ng mga bukol sa katawan. Imagine nyo, nangyari na po ba ito sa Egypt na nagkaroon ng mga ganitong salot ang mga Egyptian. Amen. Pero during that time, may ginamit siyang tao para i-reveal yun sa kanila. Sino si Moses? Pero this time, hindi na siya gumamit na kahit sinong tao para ipakita na totoo siyang Diyos. Amen. Ayan. Imagine nyo po ang mga taong ito na Philistine, aware po sila sa nangyari sa mga Egyptian. Kaya nga natatakot po sila sa mga Israelites nung pabalik na po yung mga Israelita sa Canaan or sa Israel. Amen. Lesson po natin, the Lord Himself fought against the Philistine and no Israelite army was needed. God does not need human strength to accomplish His purpose. Kayang lumaban ng Diyos kahit wala tayong partisipasyon, kahit wala tayong contribution, kahit wala tayong lakas. Kaya ng Diyos may paglaban ng kanyang sarili. Amen. Supporting verse po natin, Exodus 14:14, the Lord shall fight for you. If si Lord kaya nang ipaglaban yung sarili niya, how much more kapag tayo ang humingi ng tulong sa Kanya, kaya niya tayong ipaglaban. Amen. The Lord shall fight for you or will fight for you. You only need to be still. Amen. Magtiwala ka lamang sa ating Panginoong Diyos. Amen. Another point, no idol can stand before the living God. Walang Diyos-Diyosan ang makakatayo sa harapan ng buhay na Diyos. And God's glory does not depend on human strength. Hindi po nakadepende sa kalakasan ng tao ang lakas ng Diyos. Amen. Bakit po? Kasi nga po, diba, sa kanilang mga tao, sa mga bansang ito, parang nakadepende tuloy si God sa lakas o sa kapangyarihan ng army. Amen. Kasi dapat powerful yung army para maipakita na totoo yung Diyos na sinasamba nila. Amen. Pero this time, nakita natin na natalo yung army nila. Natalo ang army ng Israelita. Kaya pinapakita ni Lord na hindi keso natalo ang mga tao ko o natalo ang mga tao ko sa labanan ay natalo na ako na tunay na Diyos na sinasamba nila. Amen. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nakasalalay sa lakas ng tao. Amen. Hindi makapangyarihan ng Diyos dahil magaling ka. Amen. Hindi makapangyarihan ng Diyos dahil malakas ka. Hindi makapangyarihan ng Diyos dahil matalino ka. Amen. It's the other way around. Amen. Ikaw ay matalino dahil sa Diyos. Ikaw ay makapangyarihan dahil sa Diyos. Amen.
ikaw ay magaling dahil sa kalakasan at katalinuhan ng Diyos. Amen! Do you believe that? Kasi po, kaya nga po pinapasok po ng demonyo sa utak natin na magaling ka, malakas ka dahil sa sarili mo, kaya po nagkakaroon ng pride ang tao. To the point na hindi sila aasa o didepende sa Diyos. Dahil nakikita nila na kahit anong pagsubok ay kaya nilang lusutan kahit hindi sila manalangin o kahit hindi sila sumaklolo sa Diyos. Amen! Kaya kagaya ng last Sunday, ginagamit ni Lord ang mga pagsubok na yan para i-shake tayo para ipakita sa atin ng Diyos na hindi kaya ng lakas natin ang paglaban sa mga problema na kinakaharap natin. Amen! Kasi sometimes, nagkakaroon ng miracle kapag yung tao ay nagkaroon ng pagsubok sa buhay niya at sa pagsubok na yon, na-realize niya na ang Diyos lang ang tunay na kailangan niya. Amen! Praise God. Okay, next time. Next verse. Dahil dito, next time na ito, uy, kaya pa ba, malapit na po, kasi 12 verses lang po ito. Dahil dito, sinabi nila, kailangan alisin natin dito ang kaban ng Diyos ng mga Israelita, sapagkat pinaparusahan na tayo ng Diyos. Na pinaparusahan niya tayo at ang ating Diyos na si Dagon. Amen! So nakikita na po nila ang kapangyarihan ni Yahweh. Amen! Kaya gusto nilang tanggalin yung Ark of the Covenant sa place nila. Kaso nga, instead na mag-repent sila at kilalanin si Yahweh bilang tunay na Diyos, mas lalo nilang nilalayo yung sarili nila sa Diyos. Amen! Meron po ba kayong mga sitwasyon sa buhay ninyo na nakikita nyo lang na nagkakasala kayo, nagkakasakit kayo, nahihirapan kayo para ipakita ng Diyos na kailangan nyo siya, ay mas lalo nyo pang pinapataas yung pride nyo na hindi nyo kailangan ng Diyos, kaya ilalayo nyo siya dahil kaya ng pera nyo, kaya ng kalakasan nyo na paglabanan o mapagtagumpayan ang problemang yan. Lumarating ba kayo dun sa point na, kasi ito po yung burden ng family namin. Di ba nagpapakimo po si Kuya Pupol Fair? At to tell you honestly, ako personally, nagkakaroon ako ng fear o ng takot at alam ko hindi galing kay Lord ang fear. Every time na sinasabi na ganito, ganyan, na parang delikado na yung sitwasyon niya, hindi na siya makahinga, possible na mawalan siya ng pulse rate, yung mga gano'n na takot na pwede na siyang mawala. At habang naririnig ko yun, nare-realize ko na ang fear ay hindi galing kay Lord. Amen. Because God did not give us the spirit of fear. Amen. Hindi na tayo binigyan ng spirito ng katakutan o ng takot, kundi ng spirito ng kapangyarihan, ng power, ng strength, at ng love, ng pag-ibig. 2 Timothy 5:7, yun yung naging topic ng Bible study ng magkakapatid. And therefore, doon ko po nakita na sometimes gagamitin ni Lord yung fear of God, yung takot sa Kanya, para tayo po ay sumunod sa Kanya. Amen! Kaya kung natatakot po kayo sa sakit, natatakot po kayo sa problema, wala pong silbi yan. Kasi ang kailangan po natin takot sa Diyos. Amen! Kaya nga po sa Proverbs, yung unang verse sa Proverbs chapter 1, for the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen! Kung gusto mo maging matalino, kung gusto mo maunawaan ng mundo, matakot ka muna sa Diyos. Dahil kung matatakot ka sa Diyos, magsisimula ka ng magkakaroon ng malinaw na paningin at ng malalim na pangunawa. Amen! For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kung natatakot kayo sa mga sakit na yan, mas matakot kayo sa Diyos. Amen! Praise God! At kung tayo po ay natatakot o nagtitiwala sa Diyos, mas nawawala po yung mga takot natin sa mga sakit-sakit na yan. Amen! Kaya nga po na-realize ko yun, sabi ko sa kanila, hindi mapapagaling ng mga gamot na yan o ng mga doktor na yan si Kuya Voltaire. Amen! Ang Diyos lang ang magpapagaling, ang makapagpapagamot sa Kanya. Amen! Alikabok lang kung ikukumpara natin yung katalinuhan ng siyensya o ng medisina sa katalinuhan ng Diyos. Amen! In fact, sabi nga sa Bible, ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan lamang ng Diyos. Amen! Kung sa tingin mo napakatalino ng tao, kung ikukumpara mo yan sa katalinuhan ng Diyos, kamangmangan lang yan sa Diyos. Amen! Praise God. Nag-gets ko po ba yung verse na yun? Ayan. God's judgment were also invitations of repentance. Amen. Kaya nga po,
sometimes may mga pagsubok para tayo po ay kumapit sa Diyos. Yet, nakikita po natin na mas lalo nilang inilalayo ang Diyos sa kanila by removing the ark instead of humbling themselves before the Lord. Amen. Kasi po ang kabaliktaran po ng pride ay humility. Amen. Para po mawala o matanggal po yung mga pride sa puso natin, kailangan po nating magpakumbaba sa Diyos at tanggapin na mahina tayo, hindi natin kaya, at ang Diyos lang ang kayang tumulong sa atin. Amen. And God's discipline is often loving call to return. Pagkakalaman. Nababasa niyo po ba ito? Basahin po natin. God's discipline is often His loving call to return. Amen. Nakita niyo po ba na minsan dinidisiplina tayo ng Diyos dahil gusto niya magbalik loob tayo sa Kanya. Amen. Tignan niyo po, ano po ang mangyayari doon sa another place na paglilipatan nila ng Ark of the Covenant? Sila magkaroon din po sila ng ganoon. Kaya pinatawag nila ang mga pinuno ng mga Filisteo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng Diyos ng Israel. Sabi nila, nagkaisa sila na dalhin yun sa Gad, sa Gad. So another town siya. So for example, siya ay nasa Kalasyaw. Sabi ng mga taga-Kalasyaw, dalhin nila lang yan sa Dagupan. Ayun, parang yung baka. Lilipat natin yung Ark of the Covenant sa Dagupan. So ililipat po nila. At ganun nga ang kanilang ginawa. Amen. So lesson, you cannot escape God by changing locations. Hindi mo matatakbuhan ng Diyos kahit ilipat mo pa ang lugar mo o ang place mo dahil God is everywhere and He can see you everywhere you go and wherever you are. Amen. So the Philistines moved the ark to God. Instead of surrendering to God, they simply move the problem. Amen. Para bang ito yung problema mo, pero yung problema mo na hindi mo masolusyonan dahil hindi mo sinusuko kay Lord, ipinasa mo pa sa iba. Amen. At siya na lang, yung iba na lang ang problema para sa iyo. Hindi matatakasan ng Diyos sa paglipat lamang ng lugar. Supporting verse, where can I flee from your presence, O God? Psalm 139 verse 7, 10, na inawit po ni David. Amen. Okay, malapit na po tayo matapos. Alakas na po ng First line, ngunit ang lungsod na iyon ay pinarusakan din ni Yahweh. So from Asdod to God, yung nangyari po sa Asdod ay nangyari din po sa God. Nagulo ang buong bayan sapagkat natatag rin sila ng bukol. Ang mga taga roon, bata man o matanda. Lesson, amen. God also suffered God's judgment. Sin spreads. Kapag ang kasalanan ay hindi isinusuko sa Diyos, at ito ay ginagawa pa o nililipat pa sa iba, pati ang mga ibang tao na ginagawa natin ang kasalanan ay nadadamay. Amen. And judgment spreads. So ignoring God only makes things worse. Amen. Nakita niyo po ba sa Bible kung paano nagsisimula ang mga generational curses? Nang dahil sa pagtalikod ng isang henerasyon, kagaya ng henerasyon ni Eli, dahil hindi niya kinokorek yung mga anak niya, sina Phineas and Hophni, sinabi ng Diyos sa kanila, napaparusahan po kayo ang inyong buong henerasyon at mauubos kayo at wala minsan sa inyo ang gagamitin ko bilang pari. Amen. Nakita nyo na kung si Eli nag-rebuke na sana siya, nagpa-rebuke na sana siya, kinorek niya na sana yung sin niya, hindi na nag-grow yung sin, hindi na nadamay yung mga generation niya. Di ba hanggang ngayon, patuloy pa din silang ginagamit bilang high priest. Amen. So sometimes talaga, akala natin, simple lang yung ginagawa natin paghingi ng tawad sa Diyos. Pero tandaan nyo kapatid, pag humingi tayo ng tawad sa Diyos, tayo talaga ay nag-repent. Sa kapatawalang iyon, nadamay ang bagong henerasyon natin na patawad din sila, hindi sila magiging parte ng kasalanan na yun. Amen! Dahil kapag tinatanggihan natin ang Diyos, mas lalong lumalala ang problema. Amen! Okay, so dahil dito, ayan na naman, ililipat na naman nila yung Ark of the Covenant, this time sa Ekron. So from Asdod to God to Ekron. Ngunit, tumutol na ang mga taga roon. Ayaw na nila, dyan na lang yan sa Dagupan. Huwag yung nagdadalhin dito sa Lingayen.
sa Binmalay. So sinabi nila, dinala nila rito ang kabang ito para tayo naman ang ipapatay sa Diyos ng Israel. So wow, nakikita nyo na how these people are now knowing about the power of Yahweh. Amen. Nakikita niyo po ba kung paano napapaniwala na ang mga tao na ito na buhay talaga ang sinasamba ng mga Israelita at natatakot sila kay Yahweh. Ganun po tayo. Kung nakikita po ng ibang tao na buhay ang Diyos sa buhay natin, mai-encourage po sila na purihin ang Diyos na sinasamba natin at tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay nila. Amen. Dahil gusto nila yung na-experience natin na grasya o na grace ay ma-experience din nila. Kasi nakikita nga nila yung glow nyo. Tignan nyo nga yung katabi mo, kapatid, nag-glow ka today. Ano ang rejuve mo? Ano ang pinapahid mo sa mukha mo? Hindi, literally, alam nyo, physically, nagkakaroon po ng kalinisan ng katawan kapag ang tao po ay nagre-repent at nagbabalik loob sa Diyos. Amen. Nakita niyo yung mga mukha niyo nung wala pa kayo kay Lord, kung gaano kayo ka-tsaka. Kung gaano kayo parang talagang may demonic spirit, di ba? Pero ngayon nung na-kay Lord na kayo, wow, nag-glow tayo, kaya hindi na kayo magpaspa. Di ba? Kaya na kayo magpa-facial. Hindi na kayo lang. Kasi kayong word ni Lord na ang nagpapagwapo, nagpapagano sa inyo. Amen! Amen. Kaya sabi mo sa kapatid mo, kapatid, nag-glow ka talaga. Verse 10. Balik na po tayo dito. Tama na. Anong verse na po tayo? 11 na po, praise God. Nakakauwi na po ba kayo? Verse 11. Dalawang verse na lang. 11. Kaya nakipagpulong sila sa mga Pilisteo at kanilang sinabi, alisin ninyo rito ang kaban ng Israel. Ayan. Nasa Ekron na po siya. Ayaw nilang pagstayin doon yung ark. Ibalik din niyo yan sa pinanggalingan bago tayo mamatay lahat. Gulong-gulo na ang lahat dahil sa takot sa parusa ng Diyos. So lesson, ito po yung sinasabi ko. The Philistines already experienced the power of God through those mga sakit. But they never, amen. But in the spiritual realm, we know that the sicknesses sometimes comes from the enemy. Parang yung nangyari kay Job, di ba? Si Satan na nagsabi na, sige nga, bigyan mo nga yan ng mga sakit kung mananatili siya na sambahin ka. Amen. Inalaw po yun ni Lord. Pero ang sabi ni God, huwag mo siyang papatayin. Amen. So they witnessed miracles. They saw judgment. They feared God. But they never truly repented. Marami po sa atin ang natatakot sa mga nangyayari sa buhay natin, kagaya ng mga lindol, ng mga bagyo, ng mga tsunami, pagsubok. At yung pinapakita talaga na, oh Lord, di ba nakita niyo yung mga nag-viral na video ngayon pag lumilindol, o ba, tumatawag sila ka sa Diyos, di ba? Dahil alam natin na may Diyos talaga na magliligtas sa atin. Pero ang tanong, talaga pa silang nag-repent o nagbalik loob sa Diyos? Because sometimes, it is possible to experience God's power without surrendering to His love. Amen. Kagaya nila, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero hindi nila isinusuko naman ang kanilang mga buhay para sa pag-ibig na mas makapangyarihan at mas malaki kaysa sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Amen. Many people know about Jesus, but never truly know Him. Amen. Sino po dito sa inyo ang alam lang ang pangalang Jesus noon, o naririnig nyo lang yung Jesus, pero alam nyo na, maaamin nyo ngayon sa sarili nyo na ngayon, kung ikukumpara nyo yung sarili nyo, alam nyo na noon, hindi nyo pala talaga siya tunay na kilala. Amen. Nakaka-relate po kayo dati na naririnig natin ang pangalang Jesus, pero hindi talaga natin alam ang ginawa niya sa buhay natin, at hindi talaga natin, wala pala talaga tayong personal na relasyon sa Kanya. Amen. And, ayan, sabi po dito, last verse, James 2, verse 19, even the demons believe and shudder in the name of Jesus. Amen. Maging ang mga demonyo ay nanginginig at natatakot sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. The demons believe sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. That's why kapag nagka-cast out tayo ng mga demons, when we declare the name and the power of Jesus, sila po ay natatakot at lumalayas po.
sila po ay umaalis. And last verse, ang mga natirang buhay ay natatag ng bukol. Abot hanggang langit ang paghingi nila ng saklolo. So this time sa last verse, they ask for help na po. Amen. Lesson, the fear of God finally replaced pride. Amen. Finally, yung takot nila kay Yahweh ay napalitan nun yung kanilang mga pride sa kanilang mga puso't sarili. So darating ang panahon na ang tao ay matatakot sa Diyos kapag hindi siya magsisisi o hihingi na kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. So quoting verse, Hebrews chapter 10, verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. So let us not allow na mas lumala pa yung sitwasyon natin, o mas lumala pa yung mga sakit o karamdaman natin bago tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. And Israel had the ark, but lost God's favor because of sin. Amen. Imagine nyo, ang Diyos, through the presence of the Ark of the Covenant, ay nasa Israel na. Kasama na nila ang Diyos. But they've lost it because of their sin. Amen. Dahil sa kasalanan, kaya nawala yung Ark. Amen. And now, yung napuntahan po, puro sinful din po na tinatawag na ng Diyos, subalit ayaw pa rin kumilala sa Diyos. Now, their enemies possessed the Ark of the Covenant. So the ark was closer to the Philistines than it was to Israel. Yet, they still refuse to know God. Amen. So sabi po dito, you can be near holy things. You can attend church. You can hold a Bible. You can serve in ministry. Yet, still miss God's heart. Amen. Maaaring nakakahawak ka doon ng Biblia o nag-serve ka ng Bible, nag-attend ka ng church o nakakahawak ka sa mga bagay na kinukonsider ng Diyos ng holy, pero ang puso mo ay malayo sa Diyos. Kaya ang lesson po dito, ang puso po natin ang talagang pilit na tinatawag ng Diyos na gusto nating isuko sa Kanya. God wants us to surrender our heart to Him. Amen. And Matthew 15 verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Amen. Meron nga yung parang pakita daw na religious, pero yung puso daw nila ay malayo sa Diyos. So, God prefers obedience natin sa Kanya than our sacrifices, than our offerings, o yung mga bagay na ginagawa natin sa church. He wants our true repentance and obedience to Him. Amen. And last question, finally, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Amen. Jesus is the true God before whom every idol falls. Amen. Siya ang tunay na Diyos. Amen. Na kung saan o sino ang bawat mga Diyos-Diyosan ay luluhod at sasamba. Siya ang tunay na Diyos kung saan ang lahat ay luluhod. Because every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Amen! Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Kagaya ng testimony ko kanina, nung scientist, na nung nakita niya ang power ni Lord sa pamagitan ng design ng mata, nakilala niya ang tunay na Diyos na si Yahweh. At nakilala niya na ang daan patungo kay Yahweh ay ang ating Panginoong Jesus. Amen! Sabi nga ni Jesus, I am the way to the Father. I and the Father are one. Amen! So, to God be the glory. Amen? Praise God. Hallelujah.